Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Dumidepensa agad mga kababayan yung mga Duterte sa issue ng flood control. Kasi di ba, in-announce ng ating Pangulo ang pagbuo ng Independent Commission. At kanina nga po, pinangalanan na yung mga members. Si Babes Singson, dating DPWH Secretary ni Noynoy Aquino, si SGB Country Managing Partner Rosana Fardo, at saka Special Advisor si Benji Magalong, Baguio City Mayor. O ngayon, sabi ni 2nd District Representative Davao City, Omar Duterte, hindi sikat ang multo sa amin. Walang project sa amin, ghost project sa amin. Alatado po. Hindi po madadala sa ganyang mga post sa Facebook. Kasi yung utos ng ating Pangulo sa Independent Commission, imbestigahan ang mga projects ng DPWH for the past 10 years. Yan yung malinaw na announcement kanina, mga kababayan, ni Yossi Castro sa press briefing ng Palasyo Malacanang. The past 10 years. Hindi pwedeng 2022 to 2025 lang, tulad ng gustong mangyari ni Jinggoy Estrada na kontrobersya mga kababayan ngayon. Hindi lang sa issue ng flood control projects na maanomalya, kundi sa issue ng jowa. Yan o. Pati pala sa Politico News, headline na si Jinggoy. Yan o. Resign or get out. Get outed. Ex-matinee idol Rabi Tarosa threatens to expose Jinggoy's double life. Yan o. So, pasok na pasok yung administrasyon, mga kababayan, ng dating Pangulong Digong. Kaya naintindihan natin itong depensa ni Omar Duterte. Yan o. Itinanggi ni Davao City 2nd District Representative Omar Duterte ang aligasyon na may kinalaman umano ang kanilang pamilya sa ghost projects. Ito ay matapos umanong makatanggap ng Davao, ang Davao ng 51 bilyong pondo para sa mga infrastructure projects noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanya, malinaw na ipatupad ang lahat ng proyekto sa Davao at walang dapat ikahiya ang kanilang pamilya. Makikita yan sa investigasyon ng Independent Commission. Sila yung magsasabi kung ang kwento ni Omar Duterte totoo. Di ba? I-check lahat. Tulad ng ginawa ng ating Pangulo na pag-check doon sa Bulacan mga kababayan na maraming natuklasan na mga multo. Mga projects na guni-guni. Kaya hindi maniwala yung mga netizens kay Omar Duterte. Sabi ni Bik Bik Nagniri, ha ha ha, tapos ang daming 7-Eleven. Saan ka naman kukuha ng pang-franchise ng 7-Eleven? Patawa ka talaga to na... Sabi ni Arman Alcazar, then, where comes the money you acquire for McDonald's franchise? Huli ka. Bakit? May mga negosyo ba sila na ganyan? 7-Eleven pagkatapos franchise ng McDo? Nagsisipaglabasan na po. Anyway, may mga narinig tayong ganyan, lalo na po sa franchise ng 7-Eleven. Pero mga dinig-dinig pa lang natin. Ngayon, may McDo na sinasambit, sinasabi rito sa mga reactions. Siguro mga taga Davao to, alam nila. Di ba? Pero tayo po, hindi man natin alam kasi malayo man tayo sa Davao. Sabi ni Rionda, coming from you pa ba? Duda siya. Sabi ni Jonathan Hunyo, diyan nga sa Davao maraming multo. Sabi ni Onarios, hindi daw sikat pero may mga ghost BP. Sabi ni Gemma Lynn, kitang-kita na ang katas ng flood control sa mukha nito sa kapal. Sabi ni Edgardo Quintos, multo wala, halimaw sigurado marami sa Davao. Saan kaya nilagay ang 51 billion flood control projects? Sabi ni Rani Dion, ang oso sa inyo, 160 or 7-Eleven branches, 51 billion ang pondo.
Sabi ni Ram Gonzales, lahat nga ng ghost, experts kayo, ghost employees, ghost scholars, ghost projects, nahiya si Ed Kalawag sa galing nyo sa paranormal activities. Sabi ni Susana de Guzman Nicolas, di sila nagkakalayo ng itsura ni Henry Alcantara, busog-lusog, nadulot ng mga projects na ghost. Sabi ni Catherine Rosario, sino ba naman ang aamin sa mga ganyan? Kanya-kanya simpleng tanggi yan. Sabi ni Jeffrey Sibilia, ops, another issue to. Hala, tambak na mga kaso. Umabot na sa mga apo, grabe. Sabi ni Jonathan, pag sure oy, maraming mga ligaw na mga kaluluwa dyan. Panahon pa ng mayor o tatay nyo, ang daming mga ghost na mga tao. Walang maniwala po. Anyway, kung wala man pong ghost, di wala. Ang importante, lahat ito iimbestigahan mga kababayan. Walang kamag-anak. Pati nga po si Martin Romualdez, ipapatawag po ng Congress na yon. O ngayon, kung yung Congress investigation, may makitang problema na sangkot si Martin Romualdez, malamang sa malamang. Pati si Martin Romualdez, iimbestigahan mga kababayan ng Independent Commission. At yung Senado, magiging tuloy-tuloy lang kasi in aid of legislation, sabi ni Tito Sen. O ngayon, natuwa yung Chairman Committee ng TRICOM sa House sa pag-announce ngayon ng komposisyon ng Independent Commission. Yan sabi dito, House Infracom Chair and Bicol Saro Representative Terry Ridon welcomes the appointment of former DPWH Secretary Rogelio Singson and former SGB Chair Rosana Fardo to PBBM Independent Infra Commission, but takes note of the appointment of Baguio City Mayor Benji Magalong as its special advisor. Sabi ni Ridon, the ICI should take note of Mayor Magalong's previous public statements on alleged infrastructure and flood control corruption and determine whether his participation in certain cases may warrant inhibition to avoid any appearance of prejudgment. Sabi niya, we have confidence in their competence and integrity to carry out the crucial task of investigating corruption in infrastructure and flood control projects, introducing meaningful reforms in public works, and ensuring that perpetrators of corruptions are held accountable. We respect the decision of the President to appoint Baguio City Mayor Benjamin Magalong as special advisor to the ICI. Nonetheless, the ICI should take note of Mayor Magalong's previous public statements on alleged infrastructure and flood control corruption and determine whether his participation in certain cases may warrant inhibition to avoid any appearance of prejudgment. Sabi ko nga, hindi man member si Magalong. Kasi di ba sabi ng ating Pangulo, ayaw niya ng politiko. Pero ginawa siyang advisor. Special advisor. Ang tingin ko mga kababayan, kasi maingay si Magalong, di kinol ng ating Pangulo yung ingay ni Magalong. Tingnan natin kung walang sasantuin si Magalong. O baka, tulad ng sinasabi ni Terry Ridon, may mga cases niya na dapat siyang mag-inhibit. O diba? Anyway, bigyan muna natin ng pagkakataon na makapagtrabaho, gawin ang kanilang mandato sa pag-iimbestiga po. We will give him the benefit of the doubt, mga kababayan. Huwag muna nating i-prejudge. Although ako duda kay Magalong. Ever since, sabi ko, ang taong ito, malamang gustong gamitin, makisakay dito sa issue ng corruption sa DPWH. Para siyempre sumikat siya, baka may ambisyon sa mas mataas na posisyon po sa 2028 election. But anyway, sige lang. Pag sumablay sa dyan, apektado ang kanyang karera sa politika. Di ba? Ito yung post ni Benji Magalong. No place for corruption. Lubos kaming nagpapasalamat sa PNPA, Lacan Retirees Association, sa kanilang matatag na paninindigan laban sa korupsyon. Their manifesto is a powerful reminder that silence is never an option when our people's welfare and children's future are at stake. We will continue to pursue truth, accountability, and justice with principled leaders and fellow Filipinos.
Nagpalabas kasi ng manifesto. Yan o, signed ng mga retired general, PNPA Lacan retirees. Sabi dyan, we the PNPA Lacan Retirees Association Incorporated can no longer remain silent in the face of massive corruption in our nation's infrastructure projects, particularly the flood control program. Ongoing Senate hearings and exposés reveal a conspiracy that robs our people of funds meant for their welfare. We stand with Senator Ping Lacson, Mayor Benji Magalong, and all leaders who pursue truth and accountability. We likewise support President Marcos' initiative to investigate the flood control project. Under his call, maya naman kayo. Enough is enough. Corruption must end now. We strongly condemn the plunder of public funds and betrayal of trust. Those responsible must have the full force of the law. Their crimes are not only against government but against the Filipino people and the future of our children. As retired officers, our duty to serve and protect remains. Silence in the face of corruption is not an option. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men and women to do nothing. Yan ang sabi ng mga retired generals. Yan. So, papunta pa lang tayo mga kababayan sa exciting part. O ito, sabi dito, First District Congressman ng Bulacan, pinaganap ng mga residente. Si First District Congressman Danilo Dani Domingo matapos umanong makakuha ng 9 billion mula sa 70.3 billion na pondo ng Bulacan para sa flood control projects. Ito ay matapos makumpirma na ang mga ghost flood control projects ay nasa ilalim ng kanyang distrito. Sabi dito sa report ng DWIC. Naging multo na rin si Congressman. Nag-disappear na siguro. Inaghanap na, hindi na nagpapakita. Baka lumabas na ng bansa po. Hindi na magbalik. Hindi na bumalik mga kababayan. Anyway, baka may lakad lang. Hindi makita eh. Baka nagbakasyon lang po. Sabi ng mga nag-react, nagtatago yan sa Makati. Sabi ni Portia, kahit saan siya magtago, nakamasid lang si Lord sa kanya. Darating ang panahon na sisingilin na ni Lord ang lahat ng ginawa niya. Sabi ni Mads, nagtago na yan sa tunnel para hindi makita. Sabi ni Maria Leng, grabe talaga, dapat maimbestigahan at makulong habang buhay. Anyway, yan lang po mga kababayan, short video natin. Maraming salamat po. Bye-bye.